Magandang araw sa inyo mga kabansa. Kayo ay nasa Iparas kay Paras. At ito yung Liconado Paglinaw na nabubugat ng pagbati para sa kaibigan si Alice Saludar Ay, magandang araw po sa inyo lahat. at sa ating sekretary. Magandang araw po sa ating mga kababayan all over the world, sa mga kanya-kanyang mga bansa na pinagtrabahuan, mga OFWs, mga Pilipino na nakapangasawa ng mga foreigners. Magandang araw po sa inyo lahat at magandang araw naman sa mahal nating mga Pilipino na nandito sa ating bansa ngayon, nagdusa, walang makain na dahil sa napakamahal ng bilihin, unemployment, napakataas ang inflation, at ito ay dahil lamang sa kabulastugan ng isang walang kwenta na namumuno, walang competence, sinungaling pa, at travel ng travel. Kaya kawawa ang bansa natin ngayon, mga kababayan. Magandang hapon muli sa inyo lahat. Okay, Sek, noong nakarang episode natin ay tinalakay natin, sumentro tayo sa mga usapin dyan po sa mataas na kapulungan. Oo. Punta naman tayo ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso. Yes. Yes, oo. At everywhere you read from mainstream media, hindi ba? From Karen Davila, tinatanong niya, bakit hindi niyo ipatawag yung Saldico? Sila Pinky Webb. Ang tanong kay dito sa bata-bata ni Romualdez na itong Terry Redon, na bigla na lang, wala naman, obscure naman ito for a long time, tapos biglang suddenly, party list lang, naging chairman ng Powerful Committee. So, tinatanong niya, bakit hindi niyo patawag si Saldico? Anong sinasabi nitong Terry Redon nito? Palagay ko, beneficiary din ito ng mga ambon ni Saldico during the election. Di umano, ay sinasabi, nag-divest na yata yan ganyan. Wala pa nga ebidensya, nauna na siya, nagsiyang nag-imbestiga, pero siya na ang nagdadaldal in defense of Saldico. So, there is really a concerted effort from people who are, I don't know, close to Saldico, or people who are hiding behind something fishy, na si Saldico daw ay nowhere to be found. Then suddenly, nagkaroon ng official statement yung spokesman ng House. Ang nakakapagtaka, why is it that the House, through its official spokesperson, ay ang nagdidepensa at ang nagsasabi kung saan si Saldico? That's very surprising. Tapos ang pamilya ni Saldico, kanyang abogado o kanyang kumpanya na pinag-aarian niya, ay walang statement kung saan si Saldico. Di ba nakakapagtaka yan, paring Eli? O ano masasabi niyo tungkol dyan bago tayo pumunta dito sa mga nangyayari ngayon? Pero meron daw atang medical check-up Merong medical check-up sa Estados Unidos. Okay. At kinakailangan, sabi na po ng doktor, kailangan comprehensive. Comprehensive. At comprehensive. hindi kaya ng mga ospital dito sa Pilipinas. Pero kung pero kung para sa akin na kilalang ko si Saldico, walang sakit si Saldico. In fact, mayroon akong isang kaibigan na ang pangalan niya ay Harold, na nagbibigay ng madalas na nagpapalakas ng kanyang loob si Saldico. Lakas loob. Pati binababae. Hindi ko na lang sabihin, pero marami akong alam at marami akong na malakas si Saldico. Kasing lakas man ng kabayo. Kasing lakas ng kabayo dahil ang hilig. At saka bawat kilos niya, alam ko. So parang pinalito mo, Sek, na arte lang ito. Arte lang yan. Umiiwas. Arte lang yan. Umiiwas. Kasi the last time narinig ko, nasa Paris. Ngayon nasa US naman. At saka ang tagal naman ilang buwan na, 4 na buwan na nawawala. Ang tagal naman ng treatment na yon. Anong klaseng treatment yan? Umiiwas lang yan. Kasi, puputaktihin siya
At mapipilitan siya na magsabi kung saan niya nilagay yung mga pera na yan. Hindi kaya nagpapalit. Lalo na, alam mo, ang malaking kabulastugan ito ay may mga distrito na namatay ang mga congressmen, nakulong ang isang congressman. Sa Palawan lang, 2 distrito. Mayroon pang, I think, 2 or more districts na walang representation at tinikover ni Martin Romualdez as caretaker. At dapat yun ang imbestigahan ng Senado kung bakit napakalaki ang mga allocation doon ay wala namang congressman. At sino ang gumawa in behalf of the sponsor? At saka ang daming flood control projects dyan sa mga distrito niya. So ito pare, pakinggan natin itong Abante, Atras Abante na ito, na spokesman daw. Why is he the one speaking for and in behalf of Saldico? When Saldico is not the House of Representatives, he's an individual member of the House. I made an initial inquiry sa Office of the Secretary General. Sa alam ko, he's currently out of the country. I understand he is nasa United States siya for medical treatment with appropriate travel documents. Kung ano yung mga travel documents na yon, wala pa akong copy. She's being represented by the spokesperson who is paid by people's money. Why should this Abante Atras ang magsasalita for and in behalf of Saldico? Wala bang abogado si Saldico na magdepensa sa kanya? Wala bang asawa, anak, o manager sa kanyang kumpanya na why is Abante? Ito si Abante, wala ba kayong napapansin? Ganun ba kalaki ang sweldo nito? Mukhang parating pumupunta kay Belo at nag-iba yung mukha. O kay IT ba? Hindi na natin nakilala. Biglang nagbago. Ang balik ni Saldico, palit mukha na rin doon. Baka ano na yan, Al Capone. So, ang Southwest ba nasa Pina na may Senator the House? Mayroong represented. It's represented by Adami. Lahat yung 15, meron naman. Meron naman. Pero talagang owner niya. Masama, sinisingle out si Diskaya, wow. Paano yung Garjola? Paano yung Momo? Bakit hindi ipatawag yan sa Senado? Gisa. Si Momo, yung La Suerte, kanya yan Tapos hindi mo marinig na nagsasalita doon sa Infracom. Kasi takot siya na mayroong isang member ng House na, hindi mo pa ba kayo pwedeng imbestigahan? Why are you here, Mr. Momo, na ikaw ay isang kontrakto? So, ganun po ang pangyayari dyan sa House. Gulo yan. At si Saldico, siguro, mag-appeal na dapat yan. Pero sa kadalasan, pangkaraniwan, mga ilang buwan pwede ka magbakasyon o mag-leave sa isang kongresista. Ano ba, indefinite or paano? Well, that's sa speaker. That's within the discretion of the speaker. Kasi it's only him that gives a travel authority. Oo. Pero dapat hindi dapat payagan ng ganun. Lalo na there is a demand for him to appear. Bakit yung si Arnie Temes? No. Hindi nila ginamit pa nila Interpol kung ano-anong para ibalik lang dito. Bakit ito hindi may pero may kaso naman kasi yan siya. Miski pa. Dapat ang Senado. Dapat ang Senado kasi ganito ngayon yan dapat there is now freedom from each house to summon the others. The one in the other side. Kasi inumpisahan na nilang tinira si Jinggoy at saka si Joel.
dapat naman sila rin, ipatawag din ng Senate yung, kung ang Blue Ribbon Committee, wala na itong, yung so-called interparliamentary respect to each other is no longer there. There is now war between the two houses. Si Choco nag-appeal sa, Toby. Ako. Si Toby Chanco. Toby Chanco. Oo, Toby Chanco. Bakit hindi lang mapa-appeal si Saldico? Bakit hindi pwedeng ipasomon? Dito natin makikita ang katunayan kung itong Ping Lacson ay talaga bang sincere and transparent, independent or cooperative. Baka cooperative. Hindi natin pa we have to wait for his first crop. First crop of the Blue Ribbon Committee on Monday. Tapos maliban dito sa pagkawala ni Salde, sinasabi ni Diskaya na naririnig niya yung mga congressmen na si Romualdez at si Saldico ang parang Diyos ng mga congressmen. At yun ang nagbibigay ng mga proyekto, mga sa mga testimony testimony niya na ito daw si Rillo parating sinasabi. But there is also a video wherein Romualdez himself was saying, 5,000, maraming pinag-distribute yung pera. Saan galing yung pera na pinag-distribute? Sa AKAP ba yan? Sa AX ba yan? And who is he to distribute it when in fact it is the department that has the control over the fund. So marami pong kaya nga itong bata na ito kaibigan ko yung tatay nito. Matapang din yung kaibigan ko na si P.D. Barsaga, pero mas matindi ito. Kasi tinutumbok niya na si Romualdez ay dapat imbestigahan talaga, mga kababayan. Neophyte congressman. Neophyte congressman, but has the guts and has the integrity. Yes. Ito, pakinggan natin ito si Congressman Yang Barzaga, member ng NUP, pero umalis siya sa NUP because I don't know, I cannot speak for the NUP, pero marami naman sana akong mga kaibigan dyan kasi originally yung NUP na yan, remnant yan ng Kampi. Yan ay parang nanggaling yan doon sa kila Peping Kuang ko noon, kila Boy Saicon, at na-metamorphose into Kampi, headed by GMA. Pero nung nawala si GMA, they created NUP, and this is the one funded by Ricky Rason. Si Rason ang nagbibigay ng pera dyan sa mga NUP na yan. I know that for a fact kasi once upon a time, alam mo naman, ang kaibigan ko dyan, si Reggie. And si Ronnie Puno is one of the stalwarts there. Someone that I respect most is Puno. At nagsasabi na siya ng mga duplication ng mga projects na kailangan ibalik yung budget sa So, nagtataka ako, bakit nila pinabayaan itong anak ni Barsaga? Na si P.D. Barsaga, once upon a time, presidente dyan sa NUP. They abandoned the child. Or the son, who is asking now for investigation against Romualdez. So, pakinggan natin itong si Yang Barsaga, mga kababayan. Well, I believe that if anyone should be investigated, the first person to be investigated is House Speaker Martin Romualdez. Why, sir? Why? Bakit po? Because he's now a speaker. And do you think there's personal knowledge about his involvement in any of the anomalous projects or any of the projects? I have some personal knowledge. Can you elaborate, sir? I will not be elaborating that yet. But I'd like for Speaker Romualdez to be speaking I'd like Speaker Romualdez to also be involved in the DPWH hearings. So, ibig sabihin, sir, hindi nyo naman talaga sinusuportahan yung speakership ni
Speaker Martin, napilitan lang kayong iboto siya dahil NUP pa kayo noon. Tama po ba? Yes, that's correct. Pero now, you're not supporting him anymore, kaya nagbili kayo as AML. Yes, I'll now be an independent candidate, or I might be a minority candidate. I'll be an independent candidate or a member of the minority if the leader of the minority would allow me. So to clarify lang, you're saying na involved po si Speaker Martin Romualdez sa mga anomal yung flood control projects, may hands siya dito. I'm saying that it's very unlikely for the speaker to have no involvement in such a large issue. Sir, you're talking about the alleged insertions or yung mga kickback from alleged commissions? I mean, everything's under the speaker. So, this is very, very revealing, paring Eli. Because tinanong siya, why do you want the speaker to be investigated? Because I have some personal knowledge to what he did. And it is unlikely that he should not be investigated when he is the head of Congress. Alam mo, dapat ito, kung may hindi bias at makatotohanan ito si Ping Lacson, just like what they did during the time of Marcoleta as chairman, they should invite this guy. Like the one that they did to Toby Chanco. Dapat pasalitain nila ito doon sa Senado para he will reveal the things that he knew about Martin Romualdez. Ako, I knew about what's happening in Palawan. Kilala ko yung mga taong nag-operate doon. Some of them, I talk to them kasi may mga nagpo-complain ng mga anak ni Hagedorn. Hindi ko lang po nasasabihin, pero I have personal knowledge also, just like this guy. So, dapat ipatawag ito sa, tulad ni Toby Chanco, to speak about what he knows about Martin Romualdez, di ba? Paring Eli. Ano masasabi mo, paring Eli? Kasi dito ang kwento rito ay parang pinagbibintangan siya ni Congressman Ronnie Puno sa NUP na ito ang nangunguna para o kumakalap ng bilang para mapatalsik di umano itong si Speaker Romualdez. So, gano'n nangyari. Pero hindi lang totoo. Hindi naman totoo. Pero siya, nag-resign siya. Inaakusa siya ng mga ibang members. Bakit pa ako magsasali pa na isang partido na subservient naman kay Romualdez? Parang gano'n. May sinasabi dito si Barsaga, basahin ko na lang. Meron tayo dyan na. Yan, tapos meron tayo. Sa Facebook ni... Meron ito. Yan, yung lumabas. Yung sa statement Facebook ni Kifichu. Sige. Pero ito yung mismo kay Barsaga na to. Iba pa yan. Anong sinasabi ng... Sinagot ni Cavite 4th District Representative Kiko Barsaga ang komento sa kanya ni Senate President Vicente Tito Soto III, kaugnay ng paggamit umano nito ng pangalan ni Pasig City Mayor Vico Soto. Ito ang quote. Epal, gamit pa si Vico. There are many points he is missing. I've been a long-time friend of Martin Romualdez, Toby Chanco, Alvin Benitez, Benny Abante, Laila de Lima, Caloy Sarate, Paulo Duterte, and many old-timers in the House of Representatives. I follow what is right, no matter whom my friends are, close or not. In the Senate, the Blue Ribbon Committee conducts the inquiry, not I. Ayun. So, fact-check muna. Ani ni Soto noong Miyerkules ng gabi. Sagot naman ni Barsaga nitong Huwebes. Kay Soto. Ito, sagot. Diskaya lang ang kaya mo. Takot ka kay Romualdez. Yun. So, Soto, yan, bata yan. Bata pa lang yan. Sinusuwag ka na dahil obvious ka, Soto, na bata-bata ka talaga ni Martin Romualdez. Magkita ka naman ng gilas para ang taong bayan ay maniwala sa'yo. Sa tanda mo na yan, maabot ka na ng, ilang taon na ba ito si Soto? May mga 80 years old na ba ito?
70, tanda na niyan eh. Oh, 72 na nga si Vic Soto. 78, 77. Oh, 77 ka na eh. Dapat magpakatino ka na naman, Soto. Ito, bata lang at sinagot ka na nito ni Barsaga. So, ito pare, ito ang matindi. Kasi ito yung talagang tinututukan ng mga tunay na mga nagmamahal at naniniwala sa kakayahan at integrity ng mga Dutertes. Ito, pinipinpoint ni Vice President Sara ang involvement ni Romualdez at ni Ito, pakinggan natin ng mabuti itong speech ni Vice President Sara. Hindi ako bratinela o spoiled brat. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Ang budget ng Pilipinas ay hawak lang ng 2 tao. Hawak lang siya ni Congressman Zaldico at ni Congressman Martin Romualdez. Yan ang katotohanan. Halimbawa ko dito, medyo mahaba ito, kaya pagpasensyahan mo. Ang halimbawa ko dito, sa DepEd muna tayo. Sa Department of Education, noong taong 2023, merong 5 billion na inapprove para sa classroom construction. Nagulat ako kasi merong mga lumapit na miyembro ng House na humihingi. Hinihingi nila yung 5 billion, parte ng 5 billion na budget. Wala kasi akong experience sa ganyan. At saka ang pagkakaintindi ko, pag inapprove na yan ng Office of the President, ibibigay na yan, pagdediretso na yon sa approval at trabaho ng Department of Education sa construction ng mga classroom. Nagulat ako, may humingi. Magkano ba ang amin dyan? Magkano ba ang amin dyan? So sinabi ko, hindi pwede ito. Kasi ang mangyayari nito, hindi magagawa ng Department of Education ang trabaho namin na mag-construct ng classroom ayon sa classroom backlog at sa prioritization base sa backlog at sa classroom construction. So sinabihan ko yung isang congressman, sabihan ninyo si Martin Romualdez na hindi pwede chap-chapin ang classroom construction na 5 billion. Kaya kung makikita ninyo sa budget proposal na approved ng Office of the President, 5 billion yon. Pero nung lumabas yung GAA o yung budget approved noong 2023, naging 15 billion siya. Dahil hindi nga ako pumayag na kunin yung 5 billion, dinagdagan nila ng 10 billion yung classroom construction ng Department of Education. Yung 10 billion na yon hindi kontrolado ng Department of Education. Controlled yon ni Congressman Zaldico at Congressman Martin Romualdez. Hindi ko na kailangan ng corroborative witness dito dahil makikita niyo yon sa papel. Makikita ng taong bayan yon sa papel. NEP, 5 billion, lumabas ang budget approved, 15 billion. So maiintindihan niyo, 'di ba? Bakit pa tayo magbo-budget hearing para sa Office of the Vice President? 2 tao lang naman ang nasusunod sa budget ng bayan natin. Halimbawa, taong 2024. Kung makikita niyo, ang approved na budget ng Office of the President para sa classroom construction ay 19 billion. Noong lumabas na ang House version ng Appropriations Bill ay naging 24 billion ito. So, approved 19 billion, paglabas sa House, naging 24 billion. At doon sa 24 billion na yon, kung hahanapin mo sa papel, kinuha nila ang 5 billion ng repairs ng classrooms at nilagay nila doon sa 19 billion para maging 24 billion siya.
So ang naiwan sa repairs sa kawawang mga classroom ay 1 billion. Kaya makikita nyo, sa papel, nandyan yan. Naging 24 billion. At hindi lang yan, dahil noong 2023 ay hindi ako pumayag na hindi masunod yung DepEd na rules sa paano mag-classroom construction based on need. Ang ginawa ngayong 2024, inattach nila ang listahan na kung saan gagawin ang mga classroom construction worth 17 billion. Makikita nyo yon sa papel. Pagdating namin sa Senate, nakita yun ng mga senador. Tinanong nila ang Department of Education, totoo ba o hindi totoo na galing sa inyo ang listahan ng 17 billion ng mga classroom construction? So sabi namin sa mga senador, hindi totoo. Hindi namin magagawa yung trabaho namin, hindi natin masosolve ang classroom backlog kung ganito ang nangyayari. Pwede ba ninyo kaming tulungan? Yung mga senador naman, very helpful sila. Oo, tulungan namin kayo. Kaya nga, kung makikita ninyo sa interpellation ng isang senador doon sa budget hearing sa Senate, tinanong niya diretso, galing ba sa DepEd ang listahan ng 17 billion? Galing ba sa DepEd ang listahan na inattach doon sa House version? Sinabi namin hindi. Hindi galing sa amin yan. On record yon. Makikita nyo sa mga videos, balikan nyo yung mga videos. Makikita nyo. Yes, my concern, Madam Chair, Mr. President, under the GAB, I observed that there was an increase in the budget for the construction of new classrooms from 19.6 billion to 24.6 billion. However, this is my concern, which you mentioned earlier, that the repairs and rehabilitation of classrooms was decreased from 6.5 billion to 1.5 billion. I also have information, Madam Chair, Mr. President, that 24.6 billion allocated under the GAB, but only 9.8 billion from the allocation is left to the discretion of DepEd. Kaya hindi ko na kailangan ng witness kasi makikita nyo sa papel. Tapos dumating ang BICAM, walang nangyari dahil ang nasusunod doon ay si Congressman Zaldico at si Congressman Martin Romualdez. Kaya nandun pa rin naka-attach yung 17 billion na ginawang listahan ni Co at ni Romualdez. In fact, balik lang ako konti sa'yo ha. Kahit yung mga congressman, nakikita nila yung problema ng ginawa nila na pag-attach ng listahan sa budget. Kasi doon sa basic education hearing noong May 2024 ng House of Representatives, merong isang congressman nagreklamo, bakit ang tagal ng classroom construction? Bakit ang tagal? Sabi nung USEC ng DepEd, kasi may pabago-bago sa listahan ng DPWH dahil hindi kami ang gumawa ng listahan. Yeah, Mr. Chair, with respect to the 17 billion in Annex A of the GAA, we are not privy on how the school sites were chosen. So, be it as it may. How is it chosen? I'm not privy to that, Mr. Chair. When the GAB came out, there was a 14.7 billion Annex A. Then when the committee, the GAA came out, from 14.7 it became 17 billion. So we are not privy to how the list was generated. So dagdag ko lang yan doon sa confirmation na kinuha nila yung budget ng DepEd at isa yan sa mga rason kung bakit ako nag-resign sa Department of Education. Ito, bird's eye view lang ito sa gaano kasama kabulastugan nitong gobyerno ni Marcos.
na pinapaubaya ni Marcos sa kanyang mga utusan diyan sa House of Representatives. At siyempre may kasabwat yan sa Senado noong 2025 budget, noong 2024 budget. Sinong Committee on Finance who was very cooperative but was able to negotiate if I will base it on the statement of Saldi to me, being his compadre, 3 billion each ang bawat senador. So for Angara to become a prey to Martin and Saldi, siyempre may premyo. Ginawang Secretary of Education. Mayroong premyo. Pagka subservient ka, immediately mayroong kakagad na premyo. And that's my personal opinion. Pero dito, Sec, lumilitaw na yung pinag-uusapan ngayon na flood control project, hindi lang pala yun sa buong budget. Dami, no? Hindi lang yan. Flood control was the tip of the kasi tip of the iceberg. Tip of the iceberg kasi hindi na nasiyahan ang Diyos. Hindi na nagalit na ang Diyos na itong kabulastugan ni Marcos na magyayabang na may 5,500 flood control na makaayos daw sa kabutihan ng taong bayan, sabi ng Diyos, ikaw sinungaling ka, Marcos. Paulanin ko nga ng todo para bumaha at makita yung kasinungalingan mo. So, it's God's will that all these things are being blown out, exposed. And yung sinasabi ni Vice President Sara is only about the Department of Education. But this kind of maniobra ng House of Representatives under the leadership of these people, that goes for agriculture also. Yes. That goes for DSWD. That goes to the Department of Trade. That goes to tourism. Mayroong pinapatong. So, in the mainstream budget of these departments, mayroon dyan na within the sphere of the powers of the secretary. Pero mayroong dinadagdag dyan. Kasi bawat congressman, may mga, I should know this happened in the past already na, lalo na noong panahon namin, 70 million lang. So, talagang kinakalampag namin ang mga department secretary na, bigyan mo naman kami ng, may mga lump sum ang mga cabinet members who have these departments, may mga lump sum sila. Pwede namin pakiusapan, bigyan mo naman kami ng konti dyan, like Department of Health o doon sa regional hospital. I-allocate mo naman para mag-benefit yung mga district. Pero, yung mga... hindi ghost yun. Hindi ghost. Nakakarating yan sa... Hindi, at saka sila ang nag-i-implement. Galing sa budget nila. Pero ngayon, yung budget nila, dinadagdagan para over and above na what is within the sphere of the secretary, ito ay under the control of the House of Representatives. May insertion. So, ang mangyayari dyan, halimbawa, Department of Agriculture, dadagdagan nila, halimbawa, 10 billion. Dadagdagan nila ng another 10 billion. Pero yung 10 billion lang ang pwedeng galawin ng secretary. The other 10 billion, ang secretary din ang may tangay, pero naka-divide na yan. Ito, Descay District, yan. Pagdating doon sa district, yung regional director or yung provincial director, may may instruction na yan si congressman ang magsasabi kung kanino mo yan ilalagay. Doon sa district niya, doon sa bayan niya yan. Ibuburos mo sa bayan niya. When in fact, that is not within the context of what the department itself has planned to do. Kaya
fuck up yung, fuck up yung implementation ng mga programa ng gobyerno because imbis na itodo mo yung 10 billion plus another 10 billion na insertion, itotodo mo para sa kabutihan ng distrito, mayroong mga pork barrel para sa mga congressman para for their own pet project. Some of them, or most of them, that leads to their own property. Iba, ghost pa. Yung iba, ghost pa. So, ganun po ang kabulastugan itong gobyerno na ito, and that is well said by our Vice President that his department, which is the department, is just a microcosm of the entire government corruption, the entire government meddling of members of politicians who wield power for the first time in the history of our country. At kalunos-lunos dahil yung watchdog sa executive branch para bang yung consolidation ng mga agency proposals trinatrato lang niyang ministerial. Hindi na niya pinapresentahan. At sa hearing ni William Gatchalian, klarong-klaro na ito si Amena Pangandaman ay hindi alam kung ano nangyayari sa sarili niyang Department of Budget and Management. Because who is she? She's just ganyan-ganyan ni Jokno. Dala-dala lang yan kung taga-bit-bit lang ng ni Jokno yan. I don't know, taga-bit-bit ba o binibit-bit siya ni Jokno. Whichever. Kasi klarong-klaro, wala siyang masagot. Kung tatanungin, nagtatanong pa sa kanya, kung expert ka, ikaw ang head ng department, bakit ka pa nagtatanong sa mga, kung saan, bawat question ni Gatchalian, nagtatanong doon sa kanyang mga underlings. Did that ever happen to Amy Bungko din? Noy Andaya? Wala. Nung binulgar siya ni Nonoy Andaya, sinabi ni Nonoy Andaya na siya ang mastermind ng nag-broker pa siya. No. Siya pa ang nag-broker niya. So, siya ang hatchet man ni Jokno at that time. So, yan po ang kabulastugan that is being exposed by the Vice President. Pero because of that, binabalikan siya ngayon. Yung 125 million lamang na sinasabi nitong mga ugok na ito ng mga congressmen, katulad ni Dilima, katulad ni kung sino-sino dyan, na within daw 11 days na ubos ni Inday yung 125 million. Pero, tatanungin ko, i-divide mo yung 4.5 billion within the period of 1 year. Magkano yan every day? Yung 125 divided by 11, yung 4.5 billion divided by 365 days. Mas malaki pa ang nilunustay ni Marcos dito sa kapranggot na binigyan. Tapos sino ba? That's an impeachable offense ni Marcos for appropriating for allocating funds from the contingent fund to go to Sara. Walang item sa budget. At hindi lang si Sara tinitira nila. Pati yung pero wala silang image kay Marcos, wala silang image. Marcos, nasaan yung nasaan yung confidential fund mo? Confidential fund mo at saka intelligent fund. Nasaan yung itemization yan? Saan napunta yan? Mayroon ba silang tinatanong? This is all. Kaya nga, karma ito ng Diyos na nagkaganon-ganon ito. Kaso wala lang, buwag lang ang karamihan ng mga Pilipino. Hindi katulad ng Indonesians at saka lalo na sa mga Nepalis. Kailan ba tayo magkaroon ng dugo ng Indonesia at saka dugo ng Nepal? Kailan ba tayo tatayo bilang mga Pilipino para ipaglaban natin ang ating karapatan na hinudurog-durog nitong mga corrupt na mga opisyal ng ating gobyerno, mga kababayan. Paring Uli, can you make a rejoinder sa sinasabi natin? Okay, so talagang napakatindi na anong korupsyon. Importante dito,
talagang merong managot at sa lalong madaling panahon. Dahil sa kapag wala, alam nyo naman, ang Pilipino, pag naubos ang pasensya, ewan ka lang kailan mauubos. One time lang. Kaya nga, alam mo, ako, nangihina ako every time maririnig ko itong Ping Lacson. Masyadong pinipraise ng mainstream media. Pero ngayon, may mga naglalabas na doon sa mga issue ng Kuratong Baliling na sumibak siya noong puhulihin na siya at nagpahinog siya. Sana, Ping, pinurgive ko na ng taong bayan, ipakita mo naman na fair and square ang pag-imbestiga mo. Wala nang naririnig sa bibig mo, kundi all praises kay Marcos as the hero na nag-expose. Hindi po yan totoo, Ping Lacson. Dapat ang sabihin mo, si Marcos ang may kagagawan kasi bakit niya pinirmahan yung budget? Hindi ka ba pwedeng lumihis dyan sa mindset mo na si Marcos ang hero? Ang tanong ng taong bayan sa'yo, hindi mo ba nakikita na 2023 budget bloated pero walang ginawa si Marcos? 2024 bloated, 2025 maraming in-insert, blanco yung pero ang sasabihin mo, si Marcos ang nakadiscover. Paano naman siya nakadiscover? Siya nga yung nagbigay ng pera para lustayin. Okay. Maninindigan ka sa katarungan at sa kahustisya, Ping Lacson. Umaksyon lang si Marcos dyan dahil doon sa talagang grabe ang naging reaksyon ng taong bayan. Kasi bago nagbahat ng todo. So siguro yung speechwriter niya, boss, maging maganda ito para sa iyong propaganda kung tirahin mo sila. Kasi wala kang nagawa sa baha. Pero you turn it around in your favor. That's exactly what happened. He used it as a propaganda for himself. Na kasi dwindling lang yung kanyang performance rating, yung kanyang popularity rating nasa negative na. He wants to turn it around. Tapos nag-hire siguro yun ng magaling social media at hindi, palagay ko US yan tulad ng silang foreign Manafort, mga dati nang ginagawa ni Marcos Sr., yung mga Black and Manafort, yung mga top-notch talaga na US think tank. At mga ginawa ng bagong script para umangat siya. Ginawa na, boss, maglakad-lakad ka dyan, pag-isa, kukunan natin ng mga picture. Banggalit ka. Murahin mo yung mga DPWH. Pero wag mong murahin yung mga kasi baka ma-impeach ka. Wag mong murahin yung mga congressmen kasi pag nagalit yan sa'yo, maski mandurugas yung karamihan yan, baka magalit sa'yo, baka ma-impeach ka. Kaya ang tirahin mo, yung mga underlings mo lang sa Department of Public Works. Okay. So, ganun po nangyayari sa bansa natin. Magpapatay tayo dyan. At ika nga, kalat na kalat ito sa buong cabinet, hindi lamang sa infra. Huwag kalimutan mag-subscribe dito sa Iparas kay Paras. Magandang hapon po sa inyo lahat. Maraming salamat. Mabuhay ang Pilipino.